Alam mo, may mga gera na hindi nakikita ng mata. Mga digmaan na ang battlefield ay yung espasyo sa pagitan ng mga tenga natin. Araw-araw, milyon-milyong tao ang tahimik na lumalaban sa isang kalaban na hindi nila matakbuhan dahil kasama nila ito pagising. Ito yung katotohanan para sa napakarami. At sa pag-uusap natin ngayon, susubukan nating buksan ang pinto sa mundong ito. Hindi para matakot, kundi para mas maintindihan natin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang mga laban na wikla na ito. Simulan natin sa isang laban na marahil pamilyar sa iba pero napakalalim, yung tinatawag na bigat ng damdalin. Isang kabigatan na parang unti-unti kang nilalamon ng buo. Naranasan mo na ba to? Yung gigising ka na lang isang umaga, pero parang wala lang? Yung mga bagay na dati sobrang nagpapasaya sa'yo, ngayon parang wala nang dating. Hindi to yung simpleng lungkot lang ha, iba to eh. Ito yung pakiramdam ng kawalan. Parang blanco. At yang bigat na yan? Well, may pangalan yan at may scientific explanation. Ang tawag dyan ay depression. Isa itong medical condition kung saan apektado ang mga tinatawag na happy chemicals sa utak natin. Yung serotonin at dopamine. Sila yung parang traffic enforcers ng saya at gana sa buhay. Pag nagluloko ang level nila, grabe, lahat ng bagay parang ang hirap-hirap gawin. At ito yung itsura niya sa totoong buhay. Pagod na pagod ka kahit kumpleto ang tulog mo. Yung paborito mong pagkain, biglang parang wala ng lasa. Kahit yung simpleng pagpili lang ng isusuot, parang ang bigat na desisyon. Tapos unti-unti, lumalayo ka na sa mga kaibigan mo. Hindi dahil ayaw mo sa kanila, pero dahil ubos na yung energy mo para magpanggap na okay ka. Dito nagiging mas komplikado ang lahat. Isipin lo to ha. Mula sa sobrang lalim na bigat, bigla kang hihilahin pataas, sa sobrang taas, tapos bigla ka nalang bibitawan para bumagsak ulit. Walang warning. Ito ang nagpapakilala sa atin sa isa pang klase ng laban. Ito ang bipolar disorder, isang kondisyon ng dalawang extreme na mundo. Sa isang dulo, andyan yung tinatawag na mania, isang state of intense high energy. Dito, parang hindi mo kailangan matulog, ang dami-dami mong ideas, pakiramdam mo kaya mong gawin ang lahat. Tapos, sa kabilang dulo, yung matinding pagbagsak pabalik sa kadiliman ng depression. So, para mas malinaw yung pagkakaiba nila, isipin mo ang depression na parang isang mahaba at walang tigil na ambon. Malungkot at gray ang paligid. Ang bipolar disorder naman, parang isang malakas na bagyo. May kasamang matinding kidlat at kulog. Tapos biglang aaraw ng sobrang liwanag. Bago bumalik ulit yung bagyo, isang emotional roller coaster na wala kang preno. Okay, so let's shift gears. Paano naman kung ang kalaban ay hindi yung lungkot, kundi takot? Isang klase ng takot na walang tigil at walang pinipiling oras para umatake. I-imagine mo na may fire alarm system sa loob ng utak mo. Pero imbes na tumunog lang pag may sunog, tumutunog ito ng walang dahilan. Palagi, kahit sa mga simpleng bagay lang. Yan yung pakiamdam na mabuhay na may anxiety. At ang tawag dyan ay Generalized Anxiety Disorder or GAD. Ito yung kondisyon na ginagawang emergency ang mga normal na pangyayari sa buhay. Yung simpleng pag-aalala, nagiging isang dambuhalang takot sa mga what-ifs, sa mga worst-case scenarios na most of the time hindi naman talaga mangyayari. Ang katawan mo laging naka-fight or flight mode kahit wala namang totoong panib. Pero paano kung yung alarm system na yon ay hindi lang basta tumutunog? Paano kung bigla na lang itong sumasabog, nagwawala, na para bang katapusan na ng mundo? Well, yan ang tinatawag na panic attack. At ganito ang pakiramdam. Bigla na lang, hahampas ang puso mo na parang lalabas sa dibdib mo. Maninikip yung dibdib mo, hindi ka makahinga. Nahihilo ka, nanginginig, namamanhid ang mga kamay at paa mo. At sa gitna ng lahat ng yan, iisa lang ang tumatakbo sa isip mo. Mamamatay na yata ako. Isa itong false alarm ng katawan, pero yung takot, grabe, it's very, very real. Ngayon, paano naman kung ang kalaban mo ay hindi yung emosyon, kundi yung mismong takbo ng isip mo? Isang isip na ayaw tumahimik, ayaw sumunod sa'yo. Isipin mo yung isang sirang plaka. Paulit-ulit na lang na tumutugtog ang isang nakakatakot o nakakabahalang ideya sa isip mo. At ang taming paraan para mapahinto yun, kahit saglit lang, ay yung gumawa ka ng isang specific na ritual.
Nakakapagod, 'di ba? Ito ang mundo ng obsessive-compulsive disorder o OCD. Nakakakulong ang isip sa isang cycle. Yung obsessions, yun yung mga paulit-ulit na thoughts or fears. Yung compulsions naman, yun yung mga ritual na ginagawa mo para mabawasan yung anxiety na dala ng obsession. Halimbawa, yung sobrang takot sa germs, yun yung obsession. Yung walang katapos-tapos na paghugas ng kamay, yun yung compulsion. It's a vicious cycle. Okay, isa pang klaseng ingay. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa isang isip na parang may sariling buhay. Gusto mong tapusin yung trabaho mo, gusto mong makinig sa kausap mo, pero yung isip mo, ayun, kung saan-saan na nakarating. At ito yung reality ng ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hindi ito nangangahulugan na di ka kayang mag-focus ha. Actually, ang totoo niyan pwede kang mag-hyper-focus sa mga bagay na sobrang interesado ka. Ang totoong struggle ay yung pag-control kung saan mapupunta yung attention mo. Nagkakaroon ng malaking gap sa pagitan ng intention mo at ng kung ano yung talagang nagagawa mo. Pinag-usapan natin yung bigat, yung takot at yung ingay. Sobrang bigat ng mga laban na to, alam ko. Pero ang pinaka-importanting bahagi ng usapan na ito ay ito na. Yung susunod, may liwanag, may pag-asa. Gusto kong linawin at ulit-ulitin ito hanggang sa tumatak sa isip at puso ninyo. Ang pinagdadaanan mo, kung isa ka man sa mga lumalaban, ay totoo. Valid yan. At higit sa lahat, please tandaan mo to ha, hindi ka nag-iisa. Ito yung mga katotohanan na kailangan nating tanggapin. Ang pagkakaroon ng mental health condition ay hindi isang kahinaan. Isa itong kondisyong medical na kailangan ng lunas at pag-unawa. A very real medical condition. Tulad lang ng diabetes o hika. At kung may isang bagay lang kayong aalisin sa usapan natin ngayon, sana ito yon. Ang layunin namin dito ay hindi para mag-diagnose. Ang layunin namin ay magbigay ng impormasyon para sa mas malalim na pag-unawa. Ang tamang diagnosis at gabay ay manggagaling lang sa isang professional, sa isang doktor. Please, wag kang matakot o mahiyang kumonsulta. Yan ang pinakamatapang na hakbang na gagawin mo para sa sarili mo. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng pagsuko. Sa totoo lang, yan ang simula ng paggaling mo. Yan ang tunay na pagpapakita ng lakas. Yung pag-amin mo sa sarili mo na may laban kang kailangan harapin. Yan na mismo ang unang hakbang mo patungo sa tagumpay. Thank you for watching Carl Priza. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed, stay healthy.